Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang opisyal ng BFAR sugatan matapos ang insidente ng panggigipit ng China sa sandbar sa Pag-asa Island. Pagpapauwi sa naarestong dating Congressman Teves, aabuti ng 40 araw. PBBM, ipinag-utos ang pagbubukas ng online platform para sa pagsubaybay sa epekto ng El Nino at La Nina. Higit 1 bilyong piso ilalaan sa restorasyon ng Heritage School Building sa bansa. DEA, idineklarang walang bird flu sa bayan ng Sultan Kudarat. PNP-ACG, naitalang pagtaas sa kaso ng fake booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa unang balita, naglabas ng isang video ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan ipinapakita ang delikadong aksyon ng China na pagpapalipad ng helicopter ng mababang altitude. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riodique. Bigo ang Maritime Scientific Research na operasyon ng BFAR sa Sandy Cay 3 at 4 malapit sa Pag-asa Island. Ito ay dahil sa malakas na hangin na dulot ng umibabaw na helicopter ng Navy ng China. Ayon sa mga opisyal ng BFAR, tinatayang 50 feet lamang ang layo ng helicopter na katumbas ng 5 palapag na gusali. Sa tindi ng hangin, tumitilapon ang mga debris sa mga tauhan ng BFAR na nagdulot ng pagtatamo ng sugat. 10 minuto ang itinagal ng insidenteng ito. Kaya naman minabuti na lamang ng mission commander na itigil ang operasyon. Ang itinuturing na panggigipit na ito ng BFAR ay kasabay rin ng nakaraang pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard kung saan 3 ang sugatan. Samantala, personal na binisita ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang mga nasabing mga sundalo at binigyan ng parangal. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pagbibigay daan sa holiday break dulot ng paggunita sa Semana Santa, suspendido ang pinalawak na number coding scheme simula ngayong araw. Ang coding ay magtatagal hanggang Biyernes Santo, ika-29 ng Marso. Samantala, wala namang number coding scheme tuwing Sabado at Linggo. Ngayong Semana Santa ay ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahandaan nito para umalalay sa publiko sakaling mayroong hindi inaasahang insidente ang maganap. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Handa ang Disaster Management and Response Teams ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na alalayan ang publiko ngayong Semana Santa. Sa pag-uutos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magkaroon ng sapat na deployment sa anumang insidente na maaaring mangyari, ay nakaantabay ang mga field office at nananatiling bukas ang communication line ng mga ito. Upang masiguro naman na sapat ang bilang ng mga food at non-food items, ay nakatutok dito ang National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB. Handa rin ng Quick Response Teams o QRT ng kagawaran para sa agarang aksyon ng tulong. Hinikayat naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ang publiko na maging alerto sa paligid ngayong mahal na araw. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Siniguro ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang kahandaan ng Civil Aviation Authority o CAAP ngayong Semana Santa.
kaya't binisita ng kalihim ang pasilidad nito. Mainit naman itong itinanggap ni CAAP Director General Manuel Tamayo upang iikot sa naturang pasilidad at ipakita ang lagay ng Air Traffic Control Center. Siniguro naman ni Tamayo na nakatutok ang ahensya sa pagsubaybay sa himpapawid upang bantayan ang air traffic. Nagsimula nang dumagsa ang mga biyahero nitong Martes, ika-26 ng Marso sa Batangas Port patungong Puerto Galera at Oriental Mindoro na kilala bilang mga tourist destination ng bansa. Mariing pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga pasahero na manatiling alerto habang naghihintay sa mga pantalan at naglalayag sakay ng barko. Patuloy namang nakaantabay ang Coast Guard K9 Force upang maitaguyod ang kaligtasan at seguridad sa mga pantalan ngayong Semana Santa bilang pakikiisa sa Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024. Ayon sa National Bureau of Investigation, naabot pa ng 40 araw bago makauwi sa bansa ang naarestong si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Paliwanag ni NBI Director Medardo de Lemos na pagpasyahan ng Timor-Leste na ipagpaliban ang proceedings sa loob ng 7 araw hanggang 40 araw. Si Teves ay ang inaaksuhang pumatay sa dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong ika-4 ng Marso noong nakaraang taon. Magandang balita, walang inaasahang paparating na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Holy Week. Ito ang inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog muna ang posibleng asahan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Camarines Norte. At posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PCG at ICG nagsagawa ng coastal cleanup drive sa Dolomite Beach. Liquor ban idineklara ng lungsod ng Maynila mula March 28 to 29. PBBM ipinag-utos ang pagbubukas ng online platform para sa pagsubaybay sa epekto ng El Niño at La Niña. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang mas maobserbahan ang nagiging epekto ng El Niño sa bansa, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng online platform para dito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng El Niño Oscillation Online Platform o ONEP. Isa itong website kung saan sentralisado ang mga impormasyon upang maunawaan at masubaybayan ang bigat ng epektong hatid ng El Niño at La Niña. Ito ang inanunsyo ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. kahapon sa isang press briefing sa Malacanang. Aniya ang platapormang ito ay upang mas maintindihan ang sitwasyon ng iba't ibang sektor. Kabilang sa nabanggit na sektor na imomonitor ay ang pagkain, tubig, kalusugan, public safety at enerhiya. Makatutulong umano ito sa mga pagsasagawa ng interbensyon bilang preparasyon at tugon sa dalawang nasabing phenomenon. Kahit umano ang publiko ay maaaring magsumite ng impormasyon ukol sa kanilang nauobserbahan sa kanilang mga lugar. Pagtitiyak naman ng Administrasyong Marcos,
Patuloy ang mitigasyon ng pamahalaan sa epekto ng El Nino na kasabay rin sa paghahanda sa epekto ng La Nina na posibleng magsimula sa Hunyo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na naisagawa kamakailan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF sa Caraga State University sa Butuan City sa pagtutulungan ng Department of Health o DOH at Caraga Center for Health Development. Ang BPSF ay ang pinakamalaking service caravan sa bansa na naglalayong magbigay ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Tampok sa caravan ang pagbibigay ng DOH ng malawak na hanay ng mga serbisyo tulad ng medical, family planning, nutrisyon, pagbabakuna, edukasyon sa kalusugan at mga minor surgery. Namahagi rin ng departamento ng 40 assistive device kabilang ang mga wheelchair, tungkod, walking aid at blind sticks na nagkakahalaga ng mahigit 120,000 piso na ibabahagi sa mga individual mula sa Butuan City at mga munisipalidad ng Agusan del Norte. Upang maging mapayapa ang paggunita sa Semana Santa, idineklara ng lungsod ng Maynila ang liquor ban mula Huwebes Santo, ika-28 hanggang Biyernes Santo, ika-29 ng Marso. Ang detalye tutukan sa ulat ni Princess Castro. Idineklara ng lungsod ng Maynila ang liquor ban sa lungsod simula bukas Huwebes Santo, ika-28 hanggang sa Biyernes Santo, ika-29 ng Marso. Ang liquor ban ay alinsunod sa Executive Order No. 9 na nilagdaan ng alkalde ng Maynila na si Hani Lacuna kamakailan. Sa ilalim nito, mariing ipinagbabawal ang pagtitinda ng mga alak sa loob ng 500 metrong layo mula sa mga katolikong simbahan sa Maynila. Ito ay bilang pagbibigay daan sa mga relihiyosong kaganapan sa paggunita sa Semana Santa. Layon din ng ordinansang ito ang mapayapang paggunita ng Huwebes at Biyernes Santo at maiwasan ang hindi magagandang pangyayaring may dudulot sa ilalim ng impluwensya ng alak. Kaugnay nito ay maigting na babantayan ng Manila Police District at iba pang mga law enforcement ang pagpapatupad nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa pagdagsa sa mga terminal ng mga biyaherong pauwi ng probinsya para gunitain ang Semana Santa, nagsagawa ng random drug testing ang mga ahensya ng gobyerno sa mga driver sa 2 terminal sa Quezon City para sa ligtas na paglalakbay ng mga pasahero. Ang kaganapan yan ang alamin sa muling pag-uulat ni Princess Castro. Nagsagawa kamakailan ng inspeksyon at random drug testing ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang Department of the Interior and Local Government at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa 2 bus terminal sa lungsod ng Quezon. Ito ay bahagi ng Oplan Biyaheng Maayos Semana Santa 2024 upang masiguradong ligtas ang mga pasahero sa kanilang paglalakbay pauwi sa kani-kanilang probinsya. Ang random drug testing ay sinagawa ng PDEA at medical team ng MMDA sa hanay ng mga driver ng bus. Bukod dito ay nagkaroon din ng inspeksyon ng mga bus sa Baliwag at 5-star terminal sa Cubao, Quezon City. Kaugnay nito ay nakahanda rin ang higit sa 2,000 traffic at emergency personnel para umalalay sa mga motorista at pasahero sa mga pangunahing lansangan, bus terminals, pantalan at mga bisinidad ng mga simbahan. Dagdag pa rito ay mayroon ding mga naka-standby na mga ambulansya at tow trucks sa ilang lugar sa Metro Manila para rumisponde sakaling magkaroon ng emergency. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng coastal cleanup ang Philippine Coast Guard o PCG at Indian Coast Guard o ICG sa Dolomite Beach na nakapangalap ng 7 sako ng basura.
Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Marine Environmental Protection Command at Coast Guard Special Service Office. Ang Marine Environmental Protection Initiative na ito ay ginanap pagkatapos ng walkathon na bahagi ng 4 na araw na port visit upang palakasin ang kolaborasyon sa pagitan ng PCG at ICG. Inaprubahan na ang pondo na mahigit 1 bilyong piso para sa pagpapanumbalik ng mga heritage school buildings sa bansa. Partikular na rito ang Gabaldon School Buildings at iba pang heritage school buildings na itinayo pa buhat noong panahon ng kolonyal ng Estados Unidos. Sa tala, mayroong 2,045 na Gabaldon Schoolhouse sa buong Pilipinas na nilalayong pakaingatan bilang bahagi na rin ng kultura ng Pilipinas. Matapos mahagila pang 2 miyembro sa kilalang grupo ng sindikato mula bansang Japan, inaresto ito ng Bureau of Immigration at agad na pinatalsik sa bansa. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Inanunsyo ng Bureau of Immigration o BI ang deportasyon ng 2 Japanese national na sangkot bilang miyembro ng talamak na sindikato na kilalang Luffy Gang. Ayon sa ulat, ang 2 sospek ay kinilala bilang si Sugano Katsuji at Shimoda Saito, kung saan opisyal nang pinatalsik sa bansa kahapon o ika-26 ng Marso patungong Tokyo, Japan. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang 2 miyembro ay dineport dahil sa malawakang kaso ng Telecom Fraud Group. Base sa investigasyon, nagtatago na sa bansa ang mga ito magmula noong taong 2019. Dahil sa komunikasyong ugnayan ng pamahalaan ng Japan at BI, isinagawa ang manhunt operation noong nakaraang taon sa buwan ng Pebrero. Bagamat si Saito ay naaresto na sa Ninoy Aquino International Airport noong 2023 upang makabalik sa Nagoya, Japan, nakagawa ito ng paraan upang hindi makalabas ng bansa. Kung kaya't isinapinal ng BI ang deportasyon sa 2 miyembrong ito. Pahayag ni Tansinko, mahalaga ang deportasyon ng mga dayuhang sangkot sa krimen na namamalagi sa ating bansa upang maiwasan ang pagrami ng kanilang biktima. Bagkos ipinag-alam din niyang patuloy na gagawa ng hakbang ang BI laban sa paglaganap ng ganitong mga kaso gaya ng pamamalagi sa bansa bilang taguan ng mga dayuhang kriminal. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Bucor nagsagawa ng Fire Prevention Month para sa kaligtasan ng mga PDLs. DA idineklarang walang bird flu sa bayan ng Sultan Kudarat. Major bridge sa US gumuho matapos mabangga ng cargo ship. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Opisyal na idineklara ng Department of Agriculture o DA na walang kaso ng avian influenza o bird flu sa mga probinsyang nasa loob at labas ng Sultan Kudarat. Ito ay matapos ang higit na 3 buwan na disinfeksyon at negatibong resulta ng mga bird flu sa mga manukan sa nasabing lugar. Ayon sa World Organization for Animal Health, malaya sa anumang sakit ng mga apektadong hayop ang Sultan Kudarat dahil sa regular na seguridad at disinfection rito. Bilang pakikiisa sa Fire Prevention Month, nagsagawa ng mga aktibidad sa loob ng Davao Prison and Penal Farm ang Bucor para sa kaligtasan ng mga PDLs. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Alinsunod sa proklamasyong nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan idineklara ang Marso bilang Fire Prevention Month, nagsagawa ang Bureau of Corrections o Bucor ng fire drill sa Davao Prison and Penal Farm.
Ang nasabing aktibidad ay isinagawa para sa paghahanda at epektibong aksyon laban sa mga sakunang bunsod ng sunog at proteksyon sa kaligtasan ng mga persons deprived of liberty o PDLs na nasa bilangguan. Bahagi ng gawain ay ang pagpapalaganap sa kamalayan ukol sa kahalagahan ng pag-aapula ng sunog, mga maaaring magdulot ng disgrasya sa pag-aapula nito, at mga hakbang sa operasyon laban sa pagkalat ng sunog. Binigyan din rito ang pagsasagawa ng fire drills ng mga tauhan ng bilangguan upang mapangatawanan ang kanilang tuntuning masigurado ang kaligtasan at kalusugan ng mga PDLs. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tumaas ang bilang ng kaso sa fake booking scam ngayong buwan ng Marso. Yan ang pagbabahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na ating aalamin mula sa balitang dala ni Danizel Lopez. Naitala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang pagtaas sa kaso ng fake booking scam ngayong buwan ng Marso. Sa kabuuan ay mayroong 43 kaso na ang naitala kung saan nakitaan ito ng agarang pagtaas simula noong ikalawang linggo ng Marso. Ang fake booking scam ay nangyayari kung saan o-order ng cash on delivery ang isang individual na siyang inabonohan ng biktima, ngunit kalaunan ay hindi ito sisiputin at babayaran. Ang ganitong pangyayari ay kadalasang nararanasan ng mga food delivery riders, kaya't patuloy ang PNP-ACG sa pagbibigay kamalayan sa publiko ukol sa ganitong uri ng panloloko. Hinikayat naman ni Police Major General Sidney Hernia ang mga biktima na ipagbigay alam agad sa otoridad sakaling makaranas ng ganitong insidente. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, bumigay na ang Francis Scott Key Bridge, Baltimore sa Amerika matapos mabangga ng isang cargo ship nitong Martes, ika-26 ng Marso. Ang dumaang barko ay may lulang mga lalagyan ng kargamento na patungo sana sa Sri Lanka. Ayon sa mga otoridad, ilang sasakyan ang sinasabing nasa tulay nang mangyari ang pagbagsak na kalaunan ay na-recover sa tubig. Wala pa namang kabuuang ulat kung may nasaktan, subalit pinaniniwalaang nasa higit 20 katao ang nahulog sa tulay nang maganap ang insidente. Nagpapatuloy ang search and rescue operations ukol rito. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, ilang opisyal ng BFAR sugatan matapos ang insidente ng panggigipit ng China sa sandbar sa Pag-asa Island. Pagpapauwi sa naarestong dating Congressman Teves, aabuti ng 40 araw. PBBM, ipinag-utos ang pagbubukas ng online platform para sa pagsubaybay sa epekto ng El Nino at La Nina. Higit 1 bilyong piso ilalaan sa restorasyon ng Heritage School Building sa bansa. DA, idineklarang walang bird flu sa bayan ng Sultan Kudarat. PNP-ACG, naitalang pagtaas sa kaso ng fake booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.